Hello guys, good morning again dyan. Eto, napanood nyo na ba itong sinabi ni Dr. Sayad na about nung 2022 na sinabi niya, kiniklaim niya na siya na dapat ang presidente kung siya ay tumakbo. Panoorin nga natin to. Unang-una, the presidency of 2022 was my favorite. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president of the Republic of the Philippines. Kita nyo ha? Sinabi niya, kiniklaim niya na siya na sana ang president. Pero may papapanood rin ako sa inyo na isang statement sa isang interview ni Larry Gadon. At may sinabi siya patungkol sa katotohanan about dito sa sinasabing ito ni Sara. Remember, during that time, si Larry Gadon ay kapartido pa ng mga Duterte. Tingnan natin. Secret I'll tell you a secret. This is going to be the first time that I divulge this. In 2021, Malacanang directed the congressman to conduct internal surveys without using Pulse Asia or SWS or Opta Research and whatever. Alam mo ang nangyari? It was a confidential report Pero kasi sa dami ng mga congressman na kaibigan ko, binibigyan nila sa akin yung permisyon. Sabi nila, inutusan kami ng Malacanang mag-conduct ng internal survey among our constituents. Ang lumabas doon, ang number 1, si BBM. Ang number 2, si Lenny. Ang number 3, si Isko. Number 4 lang si Inday. When was this, 2020? In 2021. Before the election. Before the filing. Before the filing. Kaya confident noon kami na si BBM ang nanalo. And then si Sara, she was not confident in filing candidacy for president. In fact, nag-file na siya as mayor eh. Ang nangyari lang, kinausap siya ng isang personal and family friend na lawyer din, nang sinabi sa kanya ganito, sa ngayon, sikat ka kasi anak ka ng presidente. Na nakaupo. Oo, nakaupo. Pero pag hindi na presidente yung tatay mo, you will be relegated to provincial politics. So Who will mind you? you don't think Sara Duterte can stand on her own? Yeah, she cannot. Alam namin yan. Dahil kasi, yung mga internal surveys na yan, nakakarating sa akin yan. In fact, pati yung mga percentage, alam ko yan eh. Meron akong mga data dati yan eh. Hindi talaga siya mananalo on her own. Ngayon, nagkataon lang na kinausap siya. Sabi sa kanya na sikat ka dahil kasi tatay mo presidente. Pero pag hindi na presidente tatay mo, hindi ka napapansinin. You will never go back to national politics. You can never go back to national politics pagka hindi ka tumakbo ngayon. Tumakbo ka ngayon as vice president of BBM. Mananalo ka and wala ka pong maggastos. Okay, kita nyo na. Tandaan niyo ha, tulad na sinabi ko, si Larry Gadon nung panahon ni Duterte hindi matatawaran ang pagsuporta nito sa mga Duterte. Talagang nakipaglaban, nakipagbardagulan. Diba? At dahil nga dyan, na-disbar nga siya, di ba? Dahil sa pagtatanggol sa mga Duterte. Di ba? So, hindi matatawaran yung pagsuporta niya. Pero ito yung katotohanan. Kaya hindi po tumakbo si Sara as president kasi alam niya sa sarili niya na siya ay pang-apat lang at hindi siya mananalo. Natalo pa siya ni Isko Moreno. Ang number 2 talaga ay si Leni Robredo. Okay? So, isa po yung facts, no? So hindi natin may tatago yan. Yun lang po, palagi. No, ako naniniwala rito kay Larry Gadon, hindi ito magsisinungaling sa sinabi niya yan. Okay? So yun lang po. So umaga ito, so pahiya na naman, sunog na naman. Anyway, guys, nag-manifest naman. Kita nyo naman kung talagang malakas si Duterte, di ba? Kung malakas talaga si Sara, sana ang daming taong pumunta sa EDSA. Kita nyo, tama yung sinabi nung isang kaibigan nitong lawyer ni Inday, na siya ay malakas lang dahil nakaupo yung tatay niya. Pero pag wala na yung tatay niya, no? At sabi ko kasi yun, nag-manifest sa EDSA 3 na sinasabi nila ni hindi man lang sila umabot ng 1,000 pahirapan pa sa 500. Okay? So yun lang po. So mga bumot dito dyan at may sayad, manatili kayong may sayad sapagkat may sayad at siyang ligit na lutang at bangag. Bye!